Kababayan, sa aking mga palangga, so patuloy pa rin ang ating pagbabalita dito o pagtugis dito sa mga kalaban ng bayan, syempre ang Bangag Administration. Dahil ngayon, paulit-ulit na lang yung nangyayari sa ating bayan, baha, lindol, kung ano-ano mga sakuna, bagyo. So sa bawat sakuna, sa bawat bagyo, nafa-fact check ang Bangag Administration dito sa mga flood control project na kung saan patuloy na pinag-uusapan ng buong bayan. At dito nga ay sikat na sikat ang mga kontraktor. At kabilang na dito ang nangunguna na gusto talagang puruhan ng Bangag Administration ay ang mag-asawang Diskaya na according sa DPWH ay kanilang bibigyan ng multa. I think pinakamalaking multa in the history, no? Diyan sa mga contractors o mga nagsasabwatang contractors diyan sa Pilipinas. Dahil ito nga ay sinabi nila na mamumultahan ng 300 billion pesos etong mag-asawang Diskaya dahil nga sa kanilang mga kontrata. Ang sa atin lamang mga kababayan, bakit talagang dinidiin nila ang mga Diskaya? Bakit mga Diskaya lang ang kanilang laging pinag-uusapan na dapat magbayad sila o magbayad o multahan ang mag-asawang ito sa kanilang pakikipagsabwatan kay Zaldico, kay Tambaluslos at sa iba pang mga kongresista katulad ni Romulo at yung iba pang mga nakapangalan doon. I think 18 na kongresista ang kasabwat at yung mga tiwali dito sa DPWH, yung mga engineers. Sabi ni Vince Dizon ng DPWH, diba siyang nag-take over dyan kay Bunoan. From 2016, yung mga kumpanya ng mga Diskaya ay nakakubra ng 1,214 na projects na umabot daw ito sa 77.9 billion pesos. Ngayon, mga palangga, according to DPWH, na sila naman na magkasabwat kay Vince Dizon na yan, kapag daw napatunayan na nagkaroon ng bid rigging or sabwatan sa mga kontrata, talagang pwedeng masingil ang mga Diskaya ng 110 million para sa pinakaunang kontrata. At after that, mayroon pang 250 million sa bawat kasunod na contracts o na kaso. Yan yung headline ngayon. At sinasabi pa nito ni Vince Dizon na ito daw ang direktiba ni Bangag, malinaw daw, panagutin daw yung mga may sala dito sa mga illegal na kontrata na ito, bawiin daw yung mga ninakaw, isolido sa taong bayan. Diba? Yun yung dramatization 101 nitong DPWH secretary. Mga kababayan, bakit mga Diskaya lang? Ulit-ulitin natin. Bakit siya lang ang magmumulta ng 300 billion? Bakit ang ibang mga kasabwat niya ay hindi pinapanagot at siya lang talagang ina-highlight? Kasi mga kababayan, binase nila yung ang multa na yon based daw dito sa Philippine Competition Act or RA 10667 na kung saan ipinagbabawal ang sabwatan, bid manipulation at kartel sa mga projects ng government at private sector. Kung meron mang manipulation, sabwatan at kartel, sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang pinaka-mastermind yan ay si Liza Tanas at si Bangag Jr. According dito sa law na to, sa RA 10667, mga kababayan, inaalaw ang Philippine Competition Commission na magpataw ng 100 million pesos hanggang 250 million na multa sa bawat kontrata o bawat paglabag. You know? Ngayon, ito yung sabi ng DPWH. At sinabi dito sa Government Procurement Reform Act or RA 9184, ito daw yung mga patakaran sa lahat ng public bidding na kapag merong pandaraya, merong sabwatan, syempre lagi naman nila sinasabi na talagang iba-blacklist itong mga companies na to at ika-cancel yung kanilang mga kontrata
at kakasuhan sila. Then, ang question nga natin, bakit mag-asawang Diskaya lang? Ang talagang hanggang ngayon, ang kanilang dinidiin. Bakit si Romualdez, si Zaldico, at ang iba pa, ayaw nilang tugisin o tirahin ng tirahin. Bakit ang mag-asawa lang ang ina-highlight nila? Yun isang mga malaking katanungan. Of course, gusto natin mabawi yung pera ng bayan, not only sa mga Diskaya, kundi kasama din yung ibang mga kontraktor na kung saan kumita. Bakit ngayon? Yan ang isang malaking katanungan at alam nyo na yung sagot. Bakit mag-asawa lang na Diskaya ang nakatutok yung spotlight ng DPWH? Ipaulit-ulit na pinapangalanan si Romualdez, pinapangalanan si Zaldico, di ba? Iba pang mga contractors katulad ng Wawaw Builders, Arevalo Couple, di ba? IM Construction, Sims Construction, Sunwest Construction, na yan kasabwat dyan si Zaldico at ang kanyang asawa na si Mylene Ko na nag-file ng kaso against me dito sa Amerika at dyan sa Pilipinas dahil ako daw ay sinira ang kanilang reputasyon, ang kanilang dignidad. Bakit hindi yan tinututukan ng DPWH? Bakit hindi yan ang bigyan nila ng, ibigyan nila ng multa itong kanilang mga construction companies? Bakit ang mga Diskaya lang? Sige nga. May mga sabuatan, kitang-kita, di ba? Hindi pwedeng ang Diskaya lang ang sisingil ng 300 billion na yan. I don't know kung meron silang 300 billion, okay? Na imumulta, si Zaldico sigurado tayo may 300 billion. Si Liza Tanas, baka ang trilyon-trilyon yung pera, itinago na ng hayop na yan. Hindi po pwedeng mga Diskaya lang. Kitang-kita nyo doon sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga testimonya ni Master Sergeant Guteza na pilit nilang pinagsisinungalingan daw, hindi daw pinirmahan itong si Peachy Rose, Espera, itong lawyer na ito, pero na-booking natin na yung kanyang signature ay binago niya nung siya ay nag-release ng statement ng demand letter sa Facebook against sa ABS-CBN para i-take down nga yung kanyang yung documents na kung saan naka-show up yung kanyang pirma doon. Yung kanyang pirma na pineke niya recently. Pero yung mga previous documents nitong si Espera na ito, sa mga dokumento na pinirmahan niya, pinanotaryo sa kanya, ay the same signature sa signature na naka-affix doon sa sworn statement ni Guteza. Bakit itong DPWH, mabalik ako, bakit itong DPWH, di ba, yung gusto nilang bawiin yung sa mga Diskaya lang? Bakit hindi nila hindi nila tinututukan itong si Alcantara, 'di ba, yung engineer nila? Bakit di pa yan bitayin ng patiwarik? Although sinasabi nila na ipa-cancel yung license ng 20 engineers sa PRC, 'di ba? Pero sabi nga natin, bakit ang spotlight nakatutok lang sa mga Diskaya? Malinaw na ang target lang ang mga Diskaya. This is very selective. May batas ba sa atin? May batas pa ba? Alam naman natin na wala. Okay? Pinapagmumukha nila na ang face of corruption ay ang mga Diskaya. Pero si Tambaluslo, si Zaldico, okay, ang mga engineers, yung diniliberan ni Guteza sa Aguado sa Malacanang, ay what? Ayaw susugin ni Lacson. Si Kiko Barzaga na si Kiko Miao Miao ay patuloy na hinuhubaran ang Congress at Senate. Anong ginawa ni Lacson? Keso sinasabi niya na may problem na sa ulo, may mga nakapagsabi daw na may mental problem, Tama ba yan? Isang senador? Ano ka? Doktor ka na ba ngayon? Nagda-diagnose ka? Nagpapaniwala ka sa chismis? Nagpapaniwala ka sa mga kasinungalingan? Meron bang medical supporting documents na pwede mong sabihin na si Barzaga ay may something dahil binubuking, binilabas yung pictures mo together with the Diskayas and other information na kinasasangkutan mo at kinasasangkutan nitong mga mga kongresista. Mga kababayan, sabi ko nga kanina sa vlog natin, ayon sa ating source, allegedly mayroong 61 billion na ghost project yang si Sandro Marcos diyan sa Ilocos Norte. Ayan, Lacson, bakit hindi mo busisiin yang hinayupak na Sandro Marcos na yan, nakasabwat din ni Liza Tanas, yung 61 billion, 61 billion na allegedly na ninakaw ng mga buwaka ng inang
pamilyang yan. Kung may legal basis na pwedeng singilin ng 300 billion na na multa, etong mga diskaya, which sabi nga, nasa batas naman yan, nasa Republic Act Chuba-Chochu yan, okay? Ang question natin ngayon, mga kababayan, bakit mga diskaya lang ang gusto nilang panagutin? Bakit yun lang ang dinidiin nila? Bakit hindi si Romualdez bawiin lahat ang mga properties, ang mga ninakaw, hindi lang bigyan ng multa, kundi sana magkaroon ng batas ng bitay, retroactive at bitayin silang lahat nakasabwat dito sa flood control scam na ito na halos lahat ng kongresista at senador ay nakinabang dito, mga kababayan. So kitang-kita ninyo, umulitin ko na talagang ang ang gusto lang nilang tirahin ay si Diskaya. Nakalimutan na nila yung ibang, ayaw nila idamay yung Pahati Construction na kasabwat din si Sandro Marcos at kanyang Chief of Staff dahil ayaw niyan sa ating source. Kasama yan sa case ko with, yung unang kaso na binato nila dito sa akin na case dismissed na. Pinangalanan ko yung Pahati na yan. Okay? Nakasabwat yan ni Sandro Marcos. Diba? Kaya talagang kailangan natin dikdikin itong mga bangag na ito. Hindi po pwede, mga kababayan, okay, na hindi mapanagot ang bangag Marcos administration at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak. Gurgurin na ang kanilang administrasyon dahil ang pangarap ni Lee Satanas kay Sandro Marcos ay magiging presidente. Ngayon, papayagan niyo pa ba yung julol na yan na maging presidente sa 2034? No more Marcos. Never again. Pare-pareho lang yan. Ang ginagawa ni Amy Marcos, imbestigahan nyo rin, baka may flood control, mga anomalya ng anak niya doon sa Ilocos. Sandamakmak din. Bakit hindi imbestigahan yan? Kaya nga, no more Marcos. Enough. Huwag na magpapaniwala kay Mangga, kahit anong dramatization niya, sunod-sunod, nagabuntot kay Inday Sara, di ba? Magnanakaw yung mga jutang genimis ng pamilyang yan. Lahat sila, lumaki, lumamon, pang botox nila ay galing sa kaba ng bayan. So enough is enough. Never again. No more Marcos. Huwag na tayong magpapabudol muli sa pamilyang ito. Kung magaling ka, Lacson, tinanggal kasi si Marcoleta 61 billion allegedly na dinorobo ng bangag administration ni Sandro Marcos sa Ilocos Norte. Lahat ng kinasabwat ni Sandro na mga illegal contractor, sabi ko nga, dapat mayroong bitay retroactive. Bitayin lahat sila at panagutin nang hindi na pamarisan ng mga susunod na politiko. So yun lang po, mga kababayan. I hope wag natin tatanan yung issue na ito dahil diskaya lang ang kanilang dinidiin. Pero paulit-ulit na lang tayo, dapat silang managot. Dapat sila mabitay, patiwarik. Kapag meron na tayong retroactive bitay. Muli, this is your Palangga Maharlika. Hindi patitinag patuloy na labanan ang bangag